Eyo, magandang araw sa inyong lahat mga kapatid. Ito international news pero may kinalaman pa rin to sa China. Dahil ito, kung nababasa ninyo mga kapatid do, China's kill list. No, listahan daw mga tol. A warning to US carriers. And sabi rito sa report mga kapatid mula rito sa WION. Ayan, basahin natin ha. The People's Liberation Army's Electronic Warfare Unit has produced a list of targets for a coordinated attack against US aircraft carrier strike group. Mga kapatid, no, naglabas daw sila ng ng listahan ng mga target nila mga tol. Al kill list, sabi nga ganun dito sa title, no. This comes at a time when Chinese Navy has been flaunting its power. It has been threatening Taiwan, leaving US and its allies worried. Our next story brings you all the details. Ito ang ating panonoorin ngayon mga kapatid. Mukhang ito na talaga. Mangyayari na mga kapatid ang ayaw natin mangyari. Yung baka magsimula na talaga yung gera dito dahil itong electronic warfare daw ng People's Liberation Army ay naglabas ng listahan ng kanilang mga target, no? Para daw sa coordinated attack, sabing gano'n, no, against US aircraft carrier strike group. Well, panoorin natin to mga kapatid mula sa WION. Bago natin to simulan, huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka pag may mga bago tayong reaction video tulad nito. Huwag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to mga tol. The People's Liberation Army's Electronic Warfare Unit has produced a list of targets for a coordinated attack against U.S. aircraft carrier strike groups. This comes at a time when the Chinese Navy has been flaunting its power. It has been threatening Taiwan, leaving the U.S. and its allies worried. Our next story brings you all the updates. No, talagang hindi lang US mga tol ang nangangamba rito mga tol maging tayo kasi isa tayo sa pinakamalapit mga tol dito sa Taiwan. 'Di ba? Isa tayo sa may pinakamalapit na na bansa diyan. Isa pa napakarami nating OFW diyan na kapag ka nagsimula mga tol etong gera sa Taiwan at saka sa China, 'di ba? Talagang madadamay tayo diyan. Tapos eto pang China mga tol, paulit-ulit silang naglalabas ng kanilang mga kanilang mga power, no, yung kanilang forces. Sabi nga rito flaunting their forces mga kapatid. Tapos ngayon naglabas pa sila ng listahan ng kanilang target para sa kanilang coordinated attack. The dragon is roaring on the high seas. Taiwan is feeling the heat. Nararamdaman na daw ng Taiwan ang init. The Chinese ships keep testing Taiwan's defenses, making Taipei and its allies jittery. Pero 60 years na nilang sinusubukan yan. Diba? Sabi balikan natin. Taiwan is feeling the heat. The Chinese ships keep testing Taiwan's defenses. No? The Chinese keeps testing Taiwan's defenses. No? Tinitesting pa rin ng China mga kapatid yung defense ng Taiwan. Pero sobrang tagal na nilang ginagawa yan. Kaya nga marami nagsasabi na baka magsimula na ang gera dito pero marami nagsasabi din mga tol na baka hindi naman kasi sobrang tagal nang ginagawa ng China yan Pero syempre hindi natin pwedeng ikumpara yung dati, baka hindi pa sila ganung kalakas, di ba? Ngayon talagang malakas na sila. Kayang-kaya na talaga nilang panindigan mga kapatid yung kung gusto nilang pumasok sa gera. Lalo-lalo na napakaliit na bansa lang nitong Taiwan. Making Taipei and its allies jittery. China's military machine is flexing its technological muscle. The Chinese Navy is casting an ominous shadow over US naval supremacy in the Pacific. As geopolitical tensions simmer, the People's Liberation Army unveils a chilling blueprint that could fundamentally reshape modern naval warfare. The Chinese military electronic warfare capabilities have reached a critical inflection point, transforming from a regional threat to a global strategic game changer. Nako. Mas malaki na ngayon. The PLA has identified and mapped precise vulnerabilities in US aircraft carrier strike groups, presenting a kill list that sends tremors through Pentagon war rooms. At the heart of this unprecedented revelation lies a meticulously researched strategy targeting the US Navy's most sophisticated defense systems. Talagang pinag-aaralan na ngayon mga tol ng China. No? Kaya nga mamaya sa isang report mga tol, nananatili silang walang komento.
no, dito sa kanilang mga ginagawa. Hindi sila nagbibigay ng kahit anong detalye o comment man lang. Mukhang bigla-bigla na lang talaga silang aatake at hindi manggugulat na lamang sila mga tol. At eto na nga, no, meron na silang blueprint na kung tawagin mga tol, at eto yung mga plano nila at kung paano sila aatakin. Coordinated attack nga daw against US Aircraft Strike Group, mga kapatid, no? Aircraft Carrier Strike Group. At naglabas na sila ng kili. Siguro kung paano yung pagkakasunod-sunod. Uunahin natin to, sunod eto, sunod yan, sunod yon, no? Talagang nakaplano na mga tol. The PLA's Electronic Warfare Unit has not just created a list, it's crafted a technological roadmap designed to neutralize America's maritime dominance. Yan, no, para kung sakasakaling nga atake na sila dito sa Taiwan is na-neutralize na nila mga tol yung posibleng tumulong dito sa Taiwan, which is etong US aircraft o aircraft carrier strike groups, no? Kaya talagang nakaplano na hindi lang basta-basta kill list yung inilabas nila. Planado na mga tol kung papaano yung sunod-sunod o yung pagkakasunod-sunod na mga tatargetin nila para ma-neutralize daw mga tol etong carrier strike group ng Amerika. The revelation published in the government-supervised defense industry conversion in China outlines a coordinated strategy to disrupt and neutralize the US Navy's key systems in the event of conflict. Para hindi agad-agad baka responde yung Amerika, no, kung sakasakaling atakihin na nila yung Taiwan. The primary target, according to Chinese researchers, is the US Navy's Cooperative Engagement Capability System, a critical air defense and early warning network that connects radar and missile systems across a carrier group. Chinese researchers argue that the CEC's reliance on wireless communication links makes it vulnerable to electronic interference. The PLA is also targeting a loophole on phased array radars aboard US Aegis ships. Chinese experts claim these sophisticated radars can be overwhelmed by advanced technologies like drones, creating noise and false targets to disrupt detection. So pag ganito na yung plano nila at pag ganito na yung talagang, alam mo yun, inilabas na nilang blueprint mga tol, hindi malayong mangyari. Kasi nga kung naaalala ninyo mga tol, meron silang tawag dito, meron silang plano na dapat daw before 2027 is nasakop na nila itong Taiwan. Na-reunite o na-reunification na. Nag-reunification na sila mga tol. Etong China at Taiwan, yan daw ay kailangan mangyari on or before 2027. So talagang maikli na ang panahon ng China. Pinangako nila yun at yun ay pinangako rin ni Xi Jinping na kailangan by 2027 ay hawak-hawak na nila ang Taiwan. Kaya ngayon eto, mga tol, talagang meron na silang plano kung paano gagawin nilang pagsalakay at kung paano nila pipigilan yung mga pwedeng tumulong pa sa Taiwan. PLA specialists have also identified US military signal transponders as weak points that could be exploited to infiltrate networks. With over 90% of China's civilian technologies convertible to military use, its dominance in electronic device production gives it a strategic edge. This unprecedented kill list shows the urgent need for the US and its allies to bolster their defenses against China's rapidly advancing electronic warfare capabilities. Oo nga, dapat talaga. Ito'y paghandaan din ng US dahil hindi na rin naman kasi biro ngayon yung technology ng China. Hindi lang natin alam kung gaano katibay yung mga barko nila pero pagdating sa teknolohiya, nakakasabay na rin sila. Bureau Report, Beyond World is One. Diba? At eto mga tol, kasabay nitong report na to, kaugnay dyan, wala pa rin daw komento ang China tungkol dito sa mga military drills na nanggaganap nga malapit sa Taiwan. Etong balita naman na to mula sa Net25. Panoorin natin. Nananatiling tikom ang bibig ng China sa nabunyag na umano'y military drill nito sa karagatan malapit sa Taiwan. Wala silang pasabi mga tol, hindi sila nagsasalita. Baka, alam nyo, ito, mas nakakatakot kasi yung tahimik kaysa sa puro banta. Mas nakakatakot yung tahimik mga tol kasi bigla-bigla na lang aatake yan ng walang pasabi. Gugulantang ka na lang. Una rito
Dito ay natuklasan ng Ministry of National Defense ng Taipei ang blockade simulation na ginagawa ng China malapit sa isla gamit ang Naval at Coast Guard ship nito. Dagdag pa rito ang regular na flybys na isinasagawa ng Chinese fighter jets sa iba pang reserved airspace area sa himpapawid ng Taiwan Strait. Maliban sa blockade drill na malapit sa Taiwan, mayroon pang isang formation sa kalagitnaan ng karagatan sa pagitan ng Okinawa Islands ng Japan at Pilipinas. Matapos itong ibunyag ng Taiwan, hindi ito direktang sinagot o kinumpirma ng China. Sa halip ay sinabi ng top spokesperson ng Chinese Defense Ministry na mananatiling kokontra ang People's Liberation Army sa umano'y separatist activities ng Taiwan. Talagang hindi sila papayag na humiwalay itong Taiwan. Ito, it is the inviolable duty for the PLA to safeguard national sovereignty and territorial integrity. 维护国家主权和领土完整，维护中华民族根 Uphold the fundamental interests of the Chinese nation. 本利，维护两岸同胞 Protect the 共 common 同利 interests of 益， people. 是 Of 中华民族根本利益，维护 people living across the strait. 两岸同胞共同利益，是人民 Just as water retains no constant shape, so in warfare there are no constant conditions. 解放军的神圣职责。 Ito yung tagapagsalita nilang lagi natin napapanood eh. 兵无常势，水无常形。 It is up to us to decide independently whether and when to hold such drills in light of our own needs. No? Nasa sa kanila daw yun. Lagi naman nasa sa kanila eh. Sila ngayong almighty Japan eh. China eh. 是否举行演习，何时举行演习，由我们根 And the 据 fighting 自身需要 situation, 和 whether 斗 drills are 争 held or 形势 not, the PLA will not be absent from fighting against 自主决定。无论 the Taiwan independent secessionist forces and promoting unification and will show no leniency. Talagang mga kapatid, kahit na sobrang tagal na nilang ginagawa yung pananakot dito sa Taiwan na mamalagi mga tol na walang aawat o walang makakaawat sa kanila sa kanilang kagustuhan na pag-isahin ang Taiwan at saka ang China. So ang sabi nga 'di ba hanggang 2027. So malapit na 2025 na ilang linggo na lang mga tol. Etong 2025 mukhang mas magiging matindi yan. 无论是否举行演习，解放军在打独促统方面不会缺席。 Any attempt to seek Taiwan independence by relying on external forces and by military means 不会手软，任何以外谋独、以武谋独 will 行 be 径 punished severely, sabing ganon, and will only end in failure. Aba, matindi. Matinding pananakot talaga to sa sa Taiwan. No? Paparusahan daw nila na matindi at mauuwi lang daw sa kabiguan. 都必遭严惩。 Yung paghingi ng tulong no sa external forces. Kaya nga eto nga naglabas na sila ng kill list no para sa kanilang coordinated attack no na para doon sa US Aircraft Carrier Strike Group. 注定失败。 Sa kabila nito, nanindigan ng Taiwan na babantayan ang isinasagawang drill ng China. Ayon sa Taiwanese government, itinuturing nila itong banta sa kanilang seguridad at tiniyak ang kahandaang tumugon dito kung kinakailangan. Matapang din talaga tong Taiwan no? Chinese behavior is a blatant disruption of the status quo of security and stability in the Indo-Pacific region. Tama kayo dyan. Creating uneasiness and uncertainties among the international society. Totoo yan mga kapatid. Pabor ako dito sa sinasabi ng Taiwan kasi nakakaranas din tayo ng ganyan eh. Many world leaders condemn China for violating international terms. Totoo rin yan. Napakarami. Alis nga buong mundo na kalaban ng China dahil sa ginagawa nila. Threatening regional peace and stability and call on China to play its part as a member of the region and stop all provocative acts immediately. Pero para sa China, Taiwan, US, Pilipinas, Japan, South Korea at iba pang mga bansa ang gumagawa ng provocation laban sa kanila. No?
停止一切挑衅行为。中华民国台湾总统的出访是惯例，台湾对外进行正常的国际交流，不应该是中国挑衅的借口。我国军对于台海的情况皆有全面性的掌握。Our military is closely monitoring the situation and will be able to react accordingly to ensure peace. Ba? Matapang din ang kanilang military. 并且能够有效的应处，确保国家安全无虞。Ano mga tol, no? Kitang-kita naman talaga natin mga tol eh. Halos buong mundo na no? Kalaban ng China dahil sa ginagawa nila eh. Hindi lang talaga maano dahil sobrang kailangan din kasi ng daigdig ang mga produkto ng China eh, no? At saka yung mga factory nila dyan eh. Mura kasi. Di ba? Saka kalat sila mga tol sa buong mundo. Dito nga lang sa Pilipinas mga kapatid, di ba? Nalaman natin yung nag-aalaga ng ating kuryente rito sa buong Pilipinas, di ba? Ano ba? 60% ba o 40%? 60% ata, no? Pag-aari ng China. Naku po, yari tayo dyan. Anyway, bilang isang Pilipino, ano masasabi mo dyan mga tol? Comment kayo sa ibaba. Okay, hanggang sa muli. Ako nga pala si Shobaldi. Peace out.